Ang ating pong topic ngayong umagang ito, nagbabago yung boses ko pag nagpipreach na ako. Ganyan po yung mga preacher. Anyway, it's about power, kapangyarihan. Alam ho ninyo, ang talakayin tungkol sa kapangyarihan ay hindi po yan maaalis sa usapin ng mga tao. Halimbawa, sa mga bansa ay, kung titingnan nyo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ang mga bansa po ay nagtatanong kung papaano nila mai-increase ang kanilang military power. At ganun nga po dahil maraming threats of wars and rumors of wars, ang mga bansa nag-iisip paano nila i-increase ang kanilang pwersang militar. Sa mga negosyo naman, sa mga companies naman, ay gusto nilang malaman kung anong kapangyarihan ang gagamitin nila para patuloy nilang ma-impluensyahan yung pong mga tao para bumili ng kanilang mga produkto. At individual naman, sa bawat individual naman, ang power din ay mahalaga sa kanila. Nagtatanong din ang bawat individual kung paano pa madadagdagan ang kanilang kapangyarihan para ma-achieve nila yung kanilang mga dreams at saka yung pong kanilang mga goals sa buhay. Pero alam ho ba ninyo na meron pong kapangyarihan na hindi po ayon sa sanlibutan ito ang dapat nating malaman. At ito po ang kapangyarihan ni Jesus bilang Mesiya. Ang bawat mananampalataya po ay dapat aware tayo na meron tayong kapangyarihan sa Diyos. At ito po ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Isa pong panalangin ni Apostol San Pablo, sa dami niyang ipinanalangin doon po sa Epeso, pinanalangin niya na ang bawat Kristiyano ay maging aware na ang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ni Kristo ang gumagawa sa kanila. Dapat maging aware po tayo. Sabi ni San Pablo, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Dapat maging aware tayo. Dahil meron pong kakaibang kapangyarihan na available sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kapangyarihan po ni Kristo. Dapat maging aware ka dyan. Now, dito po sa binasa nating talata, ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagpapatuloy sa kanyang ministeryo. At habang nagpapatuloy po siya sa kanyang ministeryo, ay lumalabas yung pong mga opposing enemies laban po sa kanya. Nakita natin si Herod last week na dahil po sa popularity ni Jesus ay natitreaten siya. At nakita rin po natin yung pong mga religious leaders na kumakalaban sa Panginoon. Sa chapter 15 po yan, ay makita natin lumalabas na yung mga potential, actually, enemies po ni Jesus. Now, bagamat ganito po ang nangyayari, lumalabas po ang mga kaaway ng Panginoon at in fact, even His own people ay nire-reject po ang ating Panginoon as their Messiah. Makita natin, ang Panginoon po ay patuloy niyang pinatutunayan na siya nga po ang Mesiya, na siya nga po ang inanoint ng Diyos, hinirang ng Diyos bilang tagapagligtas, bilang Panginoon po ng buong sanlibutan. Dito po sa present passage nating pinag-aaralan ay dinisplay po ni Jesus sa mga una sa kanyang mga alagad na kanyang hinirang ang kanyang kapangyarihan at yung pong mamaya titingnan natin ay doon sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Pinapakita po at ina-authenticate, pinapatotohanan ng Panginoong Jesucristo na siya nga ang Mesiyas by displaying His power. Now, ngayon pong umagang ito, una po sa mga alagad niya, dito sa binasa po natin, pinakita ng Panginoon ang Kanyang power over nature. Ang Kanyang kapangyarihan against or over nature sa kalikasan. At doon po sa mga taong sumusunod sa Kanya, pinakita po ng Panginoon ang Kanyang kapangyarihan in multiplying provisions. Tinapay, isda,
minumultiply niya. At mamaya titingnan natin yung kapangyarihan ng Panginoon over diseases. So ngayon pong umagang ito, we will learn about the power of Jesus as the Messiah and how we can tap it. Kung paano po tayong makakabahagi doon sa kapangyarihan ito dahil nga po ito ay binibigay, sinishare ng Panginoong Jesucristo doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Now, una, tingnan po natin ang kapangyarihan po ng Panginoon over nature. Now, ang setting po dito ay ito. Matapos po ng himala ng Panginoon na minultiply po niya yung tinapay at saka po yung mga isda para pakainin po yung 5,000 kalalakihan lamang doon. Hindi pa po binibilang kasi noon yung mga babae at mga bata. Kaya roughly, mga 10,000 daw po ang pinakain ng Panginoon. Ay agad-agad pong pinasakay ng Panginoon ang mga alagad sa bangka at pinauna niya ang mga alagad niya na pumunta sa kabilang ibayo ng Lake Nazareth or Lake Galilee or the Sea of Galilee. At pagkatapos po noon ay dinismiss niya yung mga tao. Yun po ang makita nating setting. At makita natin for what reason? Bakit po niya pinauna ang kanyang mga alagad at pagkatapos dinismiss niya yung about 10,000 people na umuwi na? Alam niyo ang dahilan? Sabi po ni Matthew dito, is for Jesus to spend some time to pray. Dahil yun ang pinakadahilan na binanggit ni Matthew. Na ang Panginoon, matapos niyang i-dismiss yung mga tao at saka po yung mga alagad, He went up on a mountain by Himself to pray. That is the reason. Gusto po ng Panginoon na mag-spend siya ng time to talk to His Father who is in heaven. At dito makita natin sa kabila po ng busy schedule ng Panginoon, maraming tao ang gustong lumapit sa Kanya, maraming siyang ginagawa. Jesus find time to pray. And He wants to be alone to pray. Kailangan niyang makipag-usap, manalangin sa Kanyang Diyos amang nasa langit. Meron pong mga nagsabi kaya niya gagawin ito dahil siya po ay pupunta na sa isang Gentile mission. Iiwanan raw po niya ang Galilee dito at pupunta na siya doon sa kanyang Gentile mission. Yun po makita natin sa mga susunod na talata. At saka raw po siya ay naghahanda doon sa pagpunta niya sa Jerusalem na doon marami pa siyang mga kaaway na haharapin. So sabi nila, it is to prepare himself for his ministry. Daw, dito makita ho natin yung lesson sa atin na mula sa Panginoon, dito makita natin, despite po ng busy schedule ng Panginoon, He finds time to pray, to seek God's strength and guidance. Now, kung ang Panginoon ay kailangan niyang gawin ito, gaano pa tayo? Na kailangan po natin, from His example, gaano man po tayo ka-busy, gaano man po tayo sinasabi nating, napakarami nating gagawin. Well, look at Jesus. Di ba kailangan din natin to spend time with God? Kaya tayo narito sa Sunday after 6 days work, ay kailangan mag-recharge tayo by worshiping God, by drawing ourselves to Him, by looking at God, not looking at ourselves, to draw strength and to seek His guidance. At siyan po, dito makita natin. Kanya po, every time we come here together, on a corporate setting like this, let us seek God and His strength. Let us look to His strength and seek His face always. Sabi po ng Bible. Ito makita natin. Okay? Now, dahil po sa pangangailangan ni Jesus na manalangin, makita natin, sa pagtutuloy po natin, Jesus was left alone on the land. Naiwanan po siyang mag-isa doon po sa kinaroroonan niya, doon sa mountain na yon, habang yung pong mga alagad niya ay naglalayag. They were struggling doon sa kanilang paglalayag, doon sa bangka because the wind was contrary. Sabi po ng Bible. At dahil nga po doon, si Jesus ay nasaksihan sa kanya ang sapang kanyang kapangyarihan. Naglakad po siya sa tubig to catch up with His disciples.
Mabasa natin, nang magmadaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila, ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Yun ang nangyari. Dahil kailangan niyang mag-catch up sa kanyang mga alagad to go to the other side of the Sea of Galilee. Ang ginawa po ni Jesus, He walked on water. Naglakad po siya sa tubig. Now, isa pong malaking problema ito sa marami. Yung pong paglalahad ni Mateo na si Jesus ay naglakad sa tubig. Alam ho ninyo, sa inyo siguro hindi problema yan, kaya sa marami po problema yan. Okay? Problema po yan dahil marami po ang hindi mapaniwalaan ito dahil this is out of the ordinary. In fact, meron nga pong commentator na hindi nila mapaniwalaan itong nangyayaring ito, kaya sinasabi nila, in-explain nila, hindi naman talaga sa tubig naglagat ang Panginoon, kundi sa beach. Doon sa beach naglakad. And if you will accept that explanation, that is out of context. Wala sa usapin yan. At meron din po na dahil ayaw nilang paniwalaan ito sa pagbabasa nila ng Ebanghelyo, inaalis po nila yung mga himalang ginawa ni Jesus Christ because they are not acceptable. Hindi ka paniwala. Kaya yung iba, pag nagbabasa sila po ng Ebanghelyo, hindi nila linalampasan nila yung mga himala ng Panginoon. Pag ginawa mo naman yon, siguro 1/3 or 1/2 of the story you will take away. Now, gusto ko pong ipaliwanag ang ilang mga bagay tungkol po sa mga himalang pinapakita ng Panginoon. Una, ang mga nakatala po dito, sa mga ebanghelyong ito ay accounts of eyewitnesses. Ito po ay tala ng mga nakasaksi mismo ng mga himalang ginawa ng Panginoong Kristo at sila mismo naranasan nila ang kanilang sinasabi. At ang Panginoon po ay gusto niya na paniwalaan na natin ang mga patotoo ng mga nakasaksi. At sapat na po yung patotoo, sinasabi ng mga nakasaksing ito para maniwala tayo na totoo nga na siya ang tagapagligtas. So, tayo pong mga nagbabasa ng mga ito ay kailangan at gusto ng Panginoon na paniwalaan na natin ang kanilang mga sinasabi dahil sila'y pinili ng Panginoon para makita nila, maranasan nila yung mga himalang ito. Nang sa ganon, pag sinabi po nila ito sa atin, kailangan na nating paniwalaan. Hindi na natin kailangang nandoon pa. And that is the will of Jesus Christ. Okay? Halimbawa, ang Panginoon po hindi siya nalulugod sa kanyang mga alagad. Nang siya po ay ma-resurrect, nagpakita po siya sa mga ilang babae, si Maria Magdalena at saka po ilang pang mga babae. At nung makita nila ang Panginoon, ito po mga babaeng ito, ay sinabi nila sa 12 alaga, o 11 na lang pala noon, wala na si Judas. Okay? At ayaw nilang maniwala at ang Panginoon, nagalit po siya, kinastigo niya yung kanyang mga alagad. Okay? Na hindi nila pinaniwalaan yung mga pinili niya na makasaksi ng kanyang resurrection. Na doon makita natin na ang Panginoon po gusto niya na paniwalaan na natin yung mga witnesses ng mga kanyang mga himala. In fact, maalala nyo si Tomas, isa sa kanyang mga alagad. Si Tomas, nung sinasabi na nung 10 at mga ilang pang kasama ng Panginoon, nung nagpakita ang Panginoon sa kanila, binabalita nila kay Tomas, isa po sa kanyang mga alagad, ang tungkol sa na pagkabuhay ng Panginoon muli sa mga patay. Ayaw maniwala ni Tomas. Ano sabi ni Tomas? Habang hindi ko nakikita yung sugat sa kanyang kamay at tagiliran, habang hindi ko sinusuot ang aking mga daliri doon sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Ano sabi ng Panginoon? 1 week after, nagpakita sa kanilang Panginoon. At unang tinawag niya ay si Tomas. Pinakita niya ang kanyang sarili kay Tomas at si Tomas
nagsisisi, sumamba sa Panginoon. Sabi niya, Diyos ko at Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko. At sabi po ng Panginoon, naniniwala ka na ba ngayon dahil nakita mo ko? At sinabi po niya, dinugsong ng Panginoon, mapalad ang mga naniniwala, bagamat hindi nila nakita. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala sila sa sabi ng Panginoon. So, dito ang Panginoon, gusto niya na paniwalaan natin. Kahit anong sabihin po ng iba na ayaw nilang maniwala. Now, ang tanong po dito, bakit siya nakapaglakad sa tubig? Isa pa yung problema po ng iba. Bakit siya nakapaglakad sa tubig? That is against the laws of nature. Against the law of buoyancy, against the law of gravity. Pero bakit siya nakapaglakad? Now, to answer that question, kailangan po nating maintindihan o malaman si Jesus po ang nag-create ng nature. Ang Panginoong Jesus po ang lumikha ng kalikasan at sabi po ng Bible, siya rin ang nagpapanatili ng mga nilikha niya, ng the earth and the universe, everything that was created. Hindi lang man niya ito nilikha, kundi siya ang nagpapanatili. He holds this all together. At kung siya po ang lumikha ng lahat ng bagay at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay na ito, wala ba siyang kapangyarihan to suspend the laws of nature? Kung gusto niya, wala ba siyang karapatan at kapangyarihan para i-transcend, lampasan yung laws of nature na kanyang sinet para po mapangalagaan niya ang universe? Wala ba siyang karapatan? Na siya ay kailangan, na pwede siyang lampasan ng law of gravity at saka law of buoyancy. Okay? Because He created all these things. Sabi po ng Bible, regarding sa kapangyarihan ng Panginoon, regarding Jesus creating everything and holding it together, ito ang sabi ng Bible. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama na ng Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Dito po sa binasa kong talata, si Kristo po ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ito na si Kristo, nilikha raw po niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang salita ni Kristo ay may kapangyarihan. Pag sinabi niya, nangyayari. Iba po mong talata, sabi ni Apostol Pablo sa Colossus 1, ito sabi niya, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga hindi nakikita. Ano yun? Yung mga nakikita raw nilikha ng Panginoon at yung mga hindi nakikita, nilikha rin ng Panginoon. Siguro nandun yung laws of nature na pinag-aaralan po ng mga scientific ngayon, yung laws of nature na hindi nakikita. Law of gravity, law of buoyancy, siya rin daw po ang lumikha ng mga bagay na yun. Siya mismo ang una sa lahat, at ang lahat ng mga bagay ay nananatiling sama-sama sa pamamagitan niya. Again, sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang anak ay maningning na sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pinananatili raw po ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Everything holds together. Jesus holds together everything that He created by the word of His power. Yan po ang sinasabi ng Bible. At dahil si Jesus po ang creator at siya ang nagpapanatili, siya ang nagsusustain, siya ang nag-govern, siya ang nagdidirect ng lahat ng ito as He wills. By the word of His power, pwede po niyang isuspend, pwede po niyang i-transcend yung pong laws of nature wherever He wants to.
Kanya po ito. Anong sinasabi ng Bible? Kailangan na nating paniwalaan yan. Una, yan po ay nasaksihan ng mga taong pinili ng Panginoon para saksihan ito nang sa ganon, ibalita po nila ito, isulat nila ito, at tayong nakakarinig, nakakabasa, inaasahan ng Panginoon. Paniwalaan natin. Ang mga patutuyan, sapat na yan dapat. Hindi na natin pwede sabihin, to see is to believe. No, Jesus said, if you believe this testimony, even though you have not seen them, blessed are you. Pinagpala ka kung paniniwalaan mo ito. Kasi hindi mo na kailangang makita pa. Sapat na yung patotoo ng mga nakakita. Now, meron pa pong isang lesson dito, I think, and I believe it is good news. What's the other lesson here? Ito po yun. Jesus can share His power to whomever He wills. Ito po makita natin is illustrated to the request ni Peter. Na ang Panginoon po, this is good news for everyone who believes in Jesus. Jesus can share His power to whomever He wills. Ito ang kwento po ni Peter. Kaya nga isinulat siya ni Matthew. Sinabi po ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroon mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot ang Panginoon, sumagot siya. Halika, sabi niya. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Now, marami po ang nagsasabi, dito natin makikita ang boldness ng faith ni Peter. Meron pong nagsasabi, ganyan daw po ang ugali ni Peter, that is his impulsive character. Si Peter daw po ay merong impulsive character. Pero pansinin niyo, si Jesus did not rebuke him. Hindi po siya itinuwid ni rebuke ng Panginoon. Rather, He entertained Peter's request. Pinagbigyan po ng Panginoon ang request ni Peter, no matter sabihin natin how unworldly, out of the world. Okay? Pinagbigyan siya ng Panginoon, hindi siya ni-rebuke. Now, I want to clarify that Peter was not being presumptuous in his request. Hindi po siya naging pangahas sa kanyang kahilingan sa Panginoon. Ito po ay out of his faith. Bakit sinabi niya? Kung ikaw nga po yan talaga. He believes that Jesus, if that is really Jesus, Jesus can make him walk on water. It was out of his faith. Hindi siya nagiging panghas. At hindi po niya sinabi, kung ikaw nga po yan, maglalakad na ako sa tubig. No, hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, kung kayo nga po yan talaga, papuntahin ninyo ko dyan. He was requesting Jesus. He was asking Jesus to command him. Okay? So dito makita natin, Peter was really bold in his faith. Why? Because he believed in Jesus' power. And he believed in the power of the words of Jesus. If Jesus would only says, come, he could walk on water. Dito po makita nating lesson. It's amazing. At kung babasahin po natin yung verse 29, kung ano ang ni-request ni Peter, ganon ang ginawa ni Jesus at ganon ang ginawa ni Peter. Look at verse 29. Anong kahilingan niya? Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroon mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus, halika. Pinagbigyan. Tapos sabi niya, mula sa bangka, sabi po ni Mateo, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Exactly accordingly to the request of Peter. Yun po ang makita natin. It's very amazing. Na ang point ko po dito mga kapatid ay ito. Jesus shares His power to those who believe in Him. Ang Panginoon po, hindi lamang niya dinidisplay ang kanyang kapangyarihan para pa ipagyabang po ito. No. Dinidisplay po ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan para ipaalam niya that He could share
this power, this creative power, this maintaining power doon sa mga naniniwala sa Kanya. Ang totoo po, mga kapatid, ay ito. Inihayag po si Jesus. Ipinakikilala sa atin ang Panginoong Kristo para po ipaalam sa atin po ng Diyos, He wants us to have Jesus' power. Okay. Yan po ang dahilan. Bakit ba nahayag ang Panginoong Kristo? Bakit ba nagkatawang taong Panginoon? Bakit ba siya nag-display ng kanyang power? And the good news is this. Because God wants us to have our life through Him. Yan ang sinasabi ng Bible. That we will have our life through Christ. That we share Christ's life. And that is happening actually to all Christians. If you are a believer, una po, the life of Christ is in you because Jesus shared it with you. At saan nga po ang good news dito? We could tap the power of Jesus because that is God's will for everyone who believes on Him. Halimbawa, isang instance po, doon po sa sumunod, nakaraang chapter, dito po sa Matthew, ang Panginoon po, binigyan niya ng authority yung pong 12 alagad niya para magpalayas ng demonyo. Para magpagaling ng anumang klase ng sakit. Sa Matthew 10:1, yan ang mababasa natin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Binibigyan ng Panginoon ng kanyang mga alagad. At doon po sa John 14 verse 12, ito ang sabi ng Panginoon, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works that I have been doing. And they will do even greater things than this because I'm going to the Father. Now, have you seen that? Whoever believes in me will do the works that I have been doing. Jesus wants us, for all of us who believe on Him, to share His power. You may not believe this, but that is what Jesus is telling us. Now, what kind of power? What kind of power? Well, hindi po yung literal na maglalakad tayo sa tubig habang malakas ang hangin. That is not the kind of power. Pero kung gusto nyo subukan, hingin nyo muna yung pahintulot ni Jesus. Okay? Si Peter, nakalakad siya kasi sinabi niya, humingi muna sa pahintulot, di siya naglakad. I am not suggesting to you, mamayang pagkatapos ng service, pumunta kayo sa Jed's, subukan yung sinasabi ni Pastor. Maglalakad nga ako sa swimming pool ng Jed's. No, you don't tell me that. You ask Jesus per permission. Okay? Okay? Hindi po yun ang sinasabing kind of power na kayo o tayo ay maglalakad sa tubig literally sa gitna ng malakas na hangin. No. What I'm trying to tell you, mga kapatid, is this. The principle, the power, the principle why Peter walked on water. Ano ba ang dahilan bakit nakapaglakad sa tubig si Pedro? Well, because the reason is this, he believed in the power of Jesus. He believed in the words of Jesus. He believed that Jesus' words has power. May kapangyarihan. The point is this, mga kapatid, ito po. Pag tayo po ay naniwala at pinanghawakan po natin ang salita ni Kristo, meron pong kapangyarihang itong lampasan, higitan yung ating kalagayan dito sa buhay na ito. Pag naniwala ka, pinanghawakan mo ang salita ni Kristo, ito po'y may kapangyarihan na lampasan mo, makakayanan mo, ang anumang masamang sitwasyon sa iyong buhay. That's the point. Okay? At yan po ang
testimony ng lahat ng mga Kristiyanong namumuhay ayon sa salita ni Kristo. Dahil pinanghawakan nila ang salita ng Panginoon, namumuhay sila sa salita ni Kristo at hindi sila nagtitiwala o hindi nila masyadong pinapansin, tinitingnan yung kanilang mahirap na kalagayan. They are stable. Matatag po sila. Nalalampasan nila ang anumang mahirap na sitwasyon na kanila pong dinadaanan. Okay. Tulad po ni Pedro, he walked on water, transcending the laws of nature. Ganon po ang taong namumuhay, pinanghahawakan ng salita ni Kristo. Pwede po tayong maging stable. Ano man ang kalagayan mo ngayon, mahirap ang kalagayan mo ngayon, challenging ang situation mo ngayon, this is the message. Take Jesus' word, look unto Jesus, you can transcend. You can win over your situation. Kahit na po gaano ka-challenging ito, gaano ka-hirap ito. In fact, kahit na po gaano ka-imposible yung sitwasyon mo ngayon, if you believe in Jesus and you look to Him and you take His word, you can be stable. Kaya mong lampasan yan. Okay. At yan po ang gusto kong ipaunawa sa inyo dito. Marami pong Kristiyano ang dumaan sa iba't ibang pagsubok. In fact, the threat of their lives. Yung maunang Kristiyano noon, at the threat of their lives, they were overcoming the trials. Why? Because they were looking at Jesus. Huwag po ninyong sabihin, Pastor, yung kalagayan ko ngayon, imposible. Ang hirap, ako lang pala, yata ang nagkaroon ng ganitong problema. No, brother, your sister, I have good news for you. Look at Jesus. Take His word. Huwag ka masyadong titingin sa iyong kalagayan ngayon. Take Jesus' word. And I assure you, by the name of Jesus, by the power of His word, pwede po kayong magtagumpay. Isa pang illustration po dito, pansin niyo si Pablo. Si Pablo po, doon sa Romans chapter 8, matapos po niyang i-enumerate yung mga posibleng mahihirap na kalagayang posibleng daanan ng isang Kristiyano, dineclare po niya ang ganito. Binanggit ni Pablo doon sa chapter 8 yun kung ano yung mga mahirap na sitwasyon na maaring kaharapin ng isang Kristiyano na maaring hihiwalay siya sa Diyos. Nandiyan na po yung gutom, kahubaran, sakit, pag-uusig at iba't iba ng posibleng maging dahilan ng isang Kristiyano ay mawalay sa Diyos. Anong sabi ni Pablo? After enumerating those things, sabi niya, Romans 8:37, no, sabi niya, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Yun ang sabi niya. Okay? At even Jesus, sa John 16, ito ang sabi ng Panginoon, magdaranas kayo ng kapaghatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Meron bang victory over this world? Yes. Why? Because Jesus overcame the world. And if we look at Him, we believe in His word, we will be victorious. Maring yung iba naman, Pastor, ano pong salita ni Kristo ang panghahawakan ko? Kung wala kang verse, yung nalang karaniwan, I will never leave you nor forsake you. Yun lang. I-memorize mo lang yan. Okay? Yung sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I-memorize mo lang yan at i-meditate mo. Araw-araw sasabihin mo sa iyong sarili, sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I believe you can be victorious. Kahit na anong daanan, problema ang dadaanan mo. Kasi may kapangyarihan ang salita ni Kristo. Pag nagsalita siya, nangyayari. Tulad ng creation, nagsalita siya, na-create. Nagsasalita pa rin siya hanggang ngayon para panatilihin niya yung kanyang kinreate. Kaya isang salita ni Kristo, panghawakan mo, yun po, it could make you stable and strong. Isa pong
application na gusto kong i-unwrap po dito. Now, how? Paano po? Well, by looking and believing in the words of Jesus. Si Pedro po, hindi siya dapat naglakad sa tubig, pero he did. Si Pedro nakapaglakad sa tubig, pero sa totoo lang, hindi siya dapat nakalakad sa tubig dahil ginawa po niya ang sinabi ng Panginoon. Kanya po makita natin, ito rin ang dahilan kung bakit po lumubog si Pedro. Bakit ka lulubog sa problema mo? Ito yun. Si Pedro, turuan din tayo ni Pedro. Una, tinuruan tayo ni Pedro para lumutang. Doon sa anumang sitwasyon, meron tayo. Ngayon, tuturuan din tayo ni Pedro paano hindi lumubog. Kasi lumubog siya eh. Okay? Bakit siya lumubog? Kasi sabi po dyan, kasi tiningnan niya yung malakas o nakita niya at pinansin niya yung malakas na hangin na dati hindi niya pinansin. Yung una hindi niya pinansin. Ano sabi ng Bible? Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. At agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Now, pansinin po niyo, bakit lumubog si Pedro? Dapat mo malaman yan kasi ito rin ang dahilan bakit ka lulubog. Sa una, ang lakas ng faith mo. Naglakad ka sa tubig. Alam mong tumiting malakas ang hangin. Hindi mo pinansin yan. At naglakad ka sa tubig kasi hawak-hawak mo yung salita ni Kristo. Nakatingin ka kay Jesus. Yung mga kaibigan mo, para yung mga alagad, okay, lulubog na yan. Lulubog na yan. Pero ikaw, pero naglalakad ka sa tubig. Yung sinasabi ng iyong mga kaibigan, maging sinasabi ng iyong isip, lulubog na yan. Pero naglakad ka sa tubig. Pero bakit ka lumubog? Bakit nagsimula kang dahil pinansin mo yung hangin na dati hindi mo pinapansin. Yan ang dahilan. Alam mo ninyo, ang nangyari kay Pedro ito'y isang halimbawa ng ating kahinaan. Ang ating pong kahinaan ay ito. Titingnan natin ang ating sitwasyon batay sa pansarili nating unawa. Hindi ako dapat lumalakad sa tubig. This is against nature. This is against the law of gravity, against the law of buoyancy. I should not walk on water. Diyan na, simula ka na. Why we are walking on water, it's not because we are trying to understand our situation by our own thinking. Kaya tayo nakapaglalakad sa tubig because we believe on the power of God. On the power of His Word. Kaya tayo nakapaglakad sa tubig. Kanya po yung nangyari kay Pedro, posible pong mangyari sa isang Kristiyanong dati malakas na yung faith niya. Pero bandang huli lumubog. Okay? Buti na lang ang Panginoon dito, mabilis din siya. Okay? Nung nanalangin si Pedro, pansinin yung panalangin ni Pedro, ang iksi lang. Ano kaya kung matagal yung prayer ni Pedro? Pinahaba niya, no? Okay? Yung ibang Christian, masyado mahaba yung... Okay. Anyway, ano po ang makita natin dito? Ang doubt, yung pong pagdududa, ay pumapasok po yan sa isip po natin pag tinitingnan natin ang ating sitwasyon batay sa sarili nating unawa. Pero ang faith po na dapat po nasa sa atin ay ito. Hindi tayo tumitingin sa sarili nating sitwasyon ayon sa sarili nating unawa, kundi tayo ay naniniwala doon sa sinabi ng Diyos. Dahil may kapangyarihan ang salita po ni Kristo. Mayroon pong kapangyarihan yan. Well, I just want to remind you mga kapatid, sa anumang kalagayan, sinong parang nasa gitna kayo ng dagat, sinisiklot-siklot ng alon ng inyong buhay. Ang tanong ko sa inyo, saan ka nakatingin? Sa iyong sitwasyon ngayon, mahirap na sitwasyon mo ngayon, saan ka nakatingin? Dati naglakad ka na sa tubig eh. Pero bakit ka lumulubog? Ngayon, lunod ka na. Okay? Buti lang narito ka. Sumigaw ka nga, Panginoon, sagipin mo ako. Okay?
Kasi nasa pagtingin po natin, nasa pananampalataya natin, nasa pamumuhay natin, ayon sa salita ng Diyos. Ito pa po ang advice ko po sa inyo. Yung pong walang problema ngayon, sanayin na po ninyong nakatingin kayo lagi sa Panginoon. Para nang sa ganon, siguradong dadaan po kayo sa isang mahirap na challenge sa inyong buhay. Kaya pag dumating yon, sanay ka na. Sanay ka na. Isa pong verse na gusto ko sa Bible, tinignan ko din sa Bible, yun pong, look to the Lord and His strength, seek His face always. Habang wala pang problema, habang wala pang challenge, sanayin mo na ang iyong sariling nakatingin ka sa Panginoon. Habang wala pa. Kasi pag hindi ka nasanay dyan, pag dumating ang isang crisis sa iyong buhay, natiyak na darating yan, ang hirap mag-adjust. Marami pang repentance yan. Okay? Marami ka pang dadaan ng pagbabago sa isip mo kasi nagtiwala ka na nagtiwala sa sarili mo, akala mo, kakayanin mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Patay kang bata ka. Pag dumating ang crisis, laking adjustment yan. Laking adjustment. Kaya habang wala pang crisis, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Ganun sabi ng Bible. Okay? So, dahil po sa insidenteng ito, ano pong sinabi ng mga alagad? Sinabi po ng mga alagad, dahil nasaksihan nila yung insidenteng ito, sinabi po nila na si Jesus nga po ang anak ng Diyos. Dahil ipinamalas niya sa kanila yung kapangyarihan niya over nature. Sa Old Testament po, ang Diyos lamang po ang nakapaglalakad sa tubig. Sa Old Testament po, madalas po or sometimes ang Diyos po ay dinidepict niya yung kanyang sarili, pinapakita po niya ang kanyang sarili as making a way through the seas. Sabi po sa Isaiah 43:16, ganito ang sabi ng Panginoon ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa ng daan sa dagat at sa malalawak na tubig ay mga landas. Ganun ang depiction ng Diyos. He makes His way on the water. Kaya po si Jesus dito noong napakita niyang nakapaglalakad siya sa tubig at pinalakad niya sa tubig si Pedro. Ikaw nga ang anak ng Diyos, sabi nila. Because dahil mga Hudyo sila, alam nila ang Diyos lamang ang pwedeng maglakad sa tubig. Now, I'll go to my next point. Ito po ang power ni Jesus over nature. Pero meron pa pong isang paraang pinakita at pinatunayan po ni Jesus na siya nga po ang Mesiyas. At ang kanyang kapangyarihan po ay ibinabahagi niya doon sa mga sumasampalataya sa kanya. Now, let's go to the next major point. Jesus' power over diseases. Ito yung kanina hindi nabasa ni Faith. Ito kanina. Pero anyway, ganito po ang setting dito. Yung sumunod na talata. Okay, yung setting naman po doon, nung makalipat na po sila sa kabilang ibayo, doon sa lugar ng Gennesareth, ito po ay northeast daw po ito ng Sea of Galilee, nakilala po siya ng mga tao. Si Jesus, nakilala siya ng mga tao. Kaya pinatawag po nila ang lahat ng mga may sakit sa lugar na yon at nakiusap po sila na kung pwedeng mahawakan maging yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Makita po nila doon. Mabasa natin doon. Sabi po sa talata, nakiusap sila sa Kanya na mahipo man lamang nila ang laylayan ng Kanyang damit. At ang sabi dito, ang lahat ng humipo nito ay gumaling. Just imagine, isang lugar po ito. Nung makilala nila ang Panginoon, ang dami palang may sakit doon. Kaya't pinatawag nila ang lahat na may sakit. Narito si Jesus. Naglabasan po sila at nakiusap po yung mga may sakit. No kung maaari po ay mahawakan nila yung laylayan ng damit ng Panginoon. At sabi po ni Mateo, ang lahat ng nakahipo ng laylayan ng damit ng Panginoon, lahat po sila ay gumaling. Kung titingnan po ninyo, again, pansin niyo, Jesus was sharing His power. Nung kanina, over nature, ngayon, over diseases. Jesus was sharing His power. Now, ito rin po yung patotoo ng ibang evangelist. Halimbawa, si Mark. Ito po mabasa natin. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit.
upang mahawakan man lamang siya. Ganon din ang patutuo ni Lucas, another evangelist. Sabi niya sa Luke 6:19, sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa kanya na nagpapagaling sa lahat. At marahil po, balitang-balita na dito yung nangyari sa babaeng 12 taon nang dinudugo at out of desperation, yung pong babaeng yon, doon po sa Matthew 9 yan, nadaanan na natin ito. Nabalitaan nila yung nangyari doon sa babaeng 12 years nang dinudugo at out of desperation, nakipagsiksikan po itong babaeng ito. At nung mahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, gumaling siya. Dahil sinabi ng babae sa kanyang sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. At ganun nga po, siguro nabalitaan na ng mga tao yun. Na ang Panginoon, mahipo mo lamang yung kanyang damit, gagaling ka kung meron kang faith. Okay? Now, tungkol po dito, some facts about Jesus' power. Una, si Jesus po ay hindi siya nauubusan ng kapangyarihan. Hindi po siya pag nakapagpagaling na siya, next, bukas naman, no? Kaya 1 hour after, magpapalakas mo. No. Hindi po siya nauubusan ng kapangyarihan. Sabi po ng Bible, ang lahat ng humipo nito ay gumaling. At yan din po ang patutuo ng mga other evangelists. Yun po ang una. Pangalawa, alam po ni Jesus alam niya pag may lumabas pong kapangyarihan sa kanya. Aware si Jesus na pag mayroon pong lumalabas na kapangyarihan sa kanya, aware siya. Okay, ito po yung makita natin doon sa case ng woman na binanggit ko po sa inyo. Na si Jesus po, naramdaman niya sa kanyang sarili, mayroong kapangyarihang lumabas sa kanya. Okay? Alam niya kung sino ang mayroong faith na humipo sa kanya. Kasi doon sa kaso ng babaeng sinasabi ko po, nagsisiksikan yung mga tao, pero ang Panginoon, hindi niya napansin yung paghahawak sa kanya ng maraming tao, isa lang. Ang naramdaman niya, yun pong babae. Kaya aware si Jesus. Pag merong lumalabas na kapangyarihan sa kanya. Now, how? Paano nagiging aware si Jesus? Okay, well, ang totoo po, Jesus is aware when power is coming out from Him, He felt good. Ano? He felt good. He did not feel weak. Ganyan po ang Panginoon. Okay? He felt good. Okay? Now, gusto kong basahin to sa inyo no, para makita po ninyo. Una, si Jesus hindi nauubusan ng kapangyarihan. Pangalawa, po, alam niya, aware si Jesus. At pangatlo, bakit siya aware? He's happy. He does not feel weak. Gusto kong basahin po yung tinutukoy kong yung kwento tungkol po sa babaeng merong 12 years na pagdudugo. Nagtanong si Jesus, sino humawak sa damit ko? Papunta po siya noon sa isang lugar kung saan magpapagaling siya. In fact, pupunta sa isang lugar noon, nagsiksikan yung mga tao kasi gusto nga siyang mahawakan. Kaya po, ang nangyari, nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Sabi ni Jesus. Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao, sabi ni Pedro. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Naramdaman niya eh. Okay? Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y agad gumaling. Pagkatapos ito, pinagalitan po ba siya ng Panginoon? Ang sabi po, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa. Tuwang-tuwa ang Panginoon. Dahil merong isang taong sumampalataya sa Kanya.
At naramdaman niya yung tuwang yon. Kaya sabi niya, umuwi kang mapayapa, sabi po niya sa babae. Kaya dito po mga kapatid, ang point ko dito, ang kapangyarihan po ng Panginoon ay ibinibigay po niya doon sa mga sumasampalataya sa Kanya, and He always feels good. Pag ang nakatulong po siya, napalakas niya ang isang tao. Hindi po siya nanghihina. He still feels good. Now, gusto ko pong magbigay ng clarification dito. Tungkol po sa mga himala na ginagawa ng Panginoon. Yung pong mga himalang ginagawa ng Panginoon, hindi lamang po yan for humanitarian reasons. Jesus' miracles are not for humanitarian reasons only. Ibig sabihin, hindi lamang yan para maibsan yung hirap, yung sakit ng mga taong tinutulungan niya. Rather, ang mga himala po ng Panginoon are signs. They are proofs that He is the Messiah. They are proofs that He is the Son of God, the Messiah. At yan nga po ang sinasabi ng iba pang mga evangelists. Halimbawa, sabi po ni John, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ano ang gustong ibigay sa atin? Hindi lamang kagalingang pisikal, kundi ang gustong ibigay sa atin ng Diyos ay mabuhay tayo. Magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Eternal life. Hindi lamang physical life. Hindi lamang material provision. Hindi lamang physical healing. Ang pinaka-foremost po na gustong ibigay sa atin ng Diyos through Christ is life. Buhay na walang hanggan. At yung kanyang mga himala, hindi lamang po para maibsan yung sakit natin, ang mga sakit ng tao. Kasi pwede kang mamatay. Gumaling ka. Hindi ka naman sumampalataya sa Panginoon. De, impyerno ka rin. Hindi rin buhay yun. Pinatagal lang. Okay? Okay? These are proofs. Okay? Kanya po, itong makita natin, they are signs na siya ang Mesiya. At gusto ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Nandyan po yung kapatawaran, nandyan yung paglilinis, nandyan po yung pagpapabanal sa atin. Nandyan po ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Okay? Kanya po, itong mga ginagawa ng Panginoon na ito. Halimbawa, ito po ay sabi ni Mateo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Ano yung tinutukoy niya? Spiritual. Spiritual na kagalingan. Kagalingang spiritual po ang ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Naalala niyo yung lalaking lumpo sa Bible? Yung pong 4 na magkakaibigan na gustong tulungan ng kanilang kaibigan dahil na stroke, bedridden. At dahil sa napakaraming tao, ang ginawa nila, binutas po nila yung bubong ng bahay ni Pedro at inihugos yung lalaki na naka-stretcher para mailapit nila sa paanan ng Panginoon. At sabi ng Bible, nung makita ni Jesus ang pananampalataya ng lalaking yon, na naniniwala silang mapapagaling ng Panginoon yung lalaki, anong ginawang una ni Jesus? Pinagaling po muna siya? No. Sabi ng Bible, nung makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Bakit yun? Kasi yun ang unang kailangan niya. Mapatawad ang kanyang kasalanan. Okay? At naalala nyo, pinagaling lamang siya ng Panginoon para patunayang ang Panginoong Jesus ay mayroong kapangyarihang magpatawad sa kasalanan.
Ginawa lamang niya yung pagpapagaling para patunayan niya na meron siyang kapangyarihang magpatawad sa kasalanan. Espiritual. Yan po ang unang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Okay. Mga kapatid, nais po ng Diyos na mamuhay tayo sa kapangyarihan ng Kanyang anak. Kaya siya nahayag, mamuhay tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At handa pong ibigay ng Panginoong Hesus ang Kanyang kapangyarihan ito. At ito po'y sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Mamuhay tayo. Okay? Ang tanong, ano pong makapagpapawala sa bisa ng kapangyarihan ng Panginoon? Anong makapagpapawalang bisa sa power po ni Jesus? Well, pag tayo po'y namumuhay ayon sa sarili nating unawa. Pag tinitingnan mo yung sitwasyon mo, hindi pwedeng mangyari yan. Ay, ganito yan eh. Nag-i-explain ka sa sarili. Kinukonbinsi mo yung sarili mong wala ka ng pag-asa. Okay? Inuunawa mo ang sitwasyon mo ayon sa sarili mong unawa. Pinawawalang bisa mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Diingat po tayo dyan, mga kapatid. Okay. Gusto po ng Diyos mamuhay tayo ayon sa salita niya. Dahil ang salita niya ay may kapangyarihan. It will transcend our situation. It will bypass the law of nature. Meron pong kapangyarihan. Pangalawang dahilan. Pag hindi po natin siniseryoso ang pagsamba natin sa Diyos. Ulitin ko. Pag hindi po natin siniseryoso ang pagsamba natin sa Diyos. Next week po, marahil yun ang topic natin. Sa Matthew 15. Diyan po natin makita yan. Pag po ang isang Kristiyano, ang isang tao, ang kanyang pagsamba sa Diyos ay ritual lamang. Hindi totoong pagsamba sa Diyos ang kanyang ginagawa. Pinawawalang bisa po niya ang kapangyarihang ng Diyos na available sa kanya. Yun po ang tinutukoy ni Pablo kay Timoteo. Sabi niya, may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Pansin yan? Merong kapangyarihan ang pananampalataya sa Diyos. Kabanalan ang tawag dyan. Pero, anyo lang yung kabanalan nila at hindi ito nakikita at sa kanilang pagsamba, tinatanggihan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, hindi seryoso sa pagsamba. Ingat din po tayo dito, mga kapatid. Ingat tayo dito. Huwag nawang mangyari sa atin, sabihin natin, nakapag-church na ako, nakapagbasa na ako ng Bible, Lord, okay na ako, No. Kaya tayo sumasamba, kaya tayo nagkukunik, kaya tayo nagbabasa, kaya tayo nagpipray, nagbabasa ng Bible, kikinig ng message. Para sambahin natin ang Diyos. Pag nasamba natin siya, nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan, sinamba natin siya. Hangaan natin. Ganito pong pagsamba Ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Tapos po hindi lamang tayo mamamangha, kundi mamangha pala tayo. Kabiliban natin ang Diyos. Sambahin natin. That is worship. God will reveal Himself to us. And then tayo naman, we will adore Him. Hangaan natin ang kanyang kapangyarihan. Hangaan natin yung kanyang kaluwalhatian. Sambahin natin siya and know what happens. Ano po mangyayari sa atin? That power, that glory, that majesty, that honor that is from God alone. God will share it to us. And then we will live by the power of God. Kaya mahalagang sumasamba kayo sa Diyos, individually, corporately. Pag pumunta kayo sa Sunday dito, ang purpose po natin is to worship God. To seek Him, to seek His glory, to seek His power, to seek His honor and majesty
Yan ang purpose natin. Let's desire God. At pag po nahayag sa atin ng Diyos, hangaan natin siya. Hangaan natin siya. At pag nangyayari po yun nga po, the power of God. Yung nakita natin sa Diyos. By the Holy Spirit, it will flow through us. And then we can live with power. Kaya nga yung first song natin kanina, that is one of my favorite songs. Strength arise as we wait upon the Lord. Strength arise as we wait upon the Lord. Yun po sabi. So mga kapatid, may God bless us. May we look at Jesus. Look to Him and His strength. Let us seek His face always. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Sige po. Let us spend a few moments to seek God, to seek Jesus. And let us, when we sought Him, when we find Him, let us adore Him. Let us worship Him. Sige po. Alam ko po, nangusap sa inyo ang Diyos. Now, adore Him. Hangaan ninyo siya. Sabihin niyo sa Kanya, tunay nga pong makapangyarihan kayong Diyos. Dahil kayo ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, kayo rin ang Diyos na nagpapanatili ng lahat ng bagay sa kapangyarihan ng iyong salita. Let us adore Him. Kahanga-hanga po ang iyong mga gawa, O Diyos namin. Nagpakilala po kayo at patuloy kayong nagpapakilala sa amin na kayo nga po ang iisang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. At sa kapangyarihan ng iyong mga salita, ang mga bagay na ito'y nananatili. Walang bagay na nalikha na hindi po niyo nilikha. At ngayon, pinapaunawa ninyo sa amin ng lahat ng ito'y nalikha sa pamamagitan po ng iyong salita lamang. At ang iyong salitang ito ay si Jesus na anak ng Diyos. O Diyos, ayon sa iyong kalooban, mamuhay po kami sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa bawat araw ng aming mga buhay. Harapin po namin ang mga mahihirap na sitwasyon, ang mga challenging times na kinakaharap namin sa buhay na ito sa kapangyarihan pong nanggagaling kay Kristo na siyang iyong ibinigay para sa amin upang kami mabuhay sa pamamagitan niya. Kaya, O Diyos, purihin ang iyong pangalan. Sambahin ang iyong pangalan. Nawa ang mga nanghihina sa amin ngayon dahil sa iba't ibang mga pagsubok ay lumakas. Palakasin po ninyo
habang nakatingin sila kay Jesus na iyong anak. At habang pinanghahawakan nila ang iyong mga salita, ayon sa iyong pangako, ayon sa iyong katapatan, palalakasin mo sila. Lalakas sila tulad ng kabataan. Lakas ng kabataan. Magkakaroon sila ng kakaibang lakas dahil sa pangalan ni Jesus. O Diyos, purihin po ang iyong pangalan. Mahayag ka, malwalhati ang iyong pangalan sa pamamagitan ng buhay namin. Kaming mga nabubuhay sa pananampalataya sa salita ng Diyos, mahayag po kayo sa pamamagitan ng iyong mga anak. O Diyos, salamat po. Purihin po ang iyong pangalan. Amen.